Nagbabalik ang Good Morning Boss para naman sa usaping pang-edukasyon. Makakasama na naman natin si JC Tejano at kaniyang tatalakayin ngayong umaga ang isang learning area sa K-12 system, ang edukasyong pagpapakatao. Panoorin natin ito. Kumusta mga boss? Ako si JC at muli kami nagbabalik ng pinakamatalik kong kaibigan sa school na si Lulu. Ako si Lulu. Mas pasisigla Lulu ang umaga ninyo sa hatid naming kaalaman tungkol sa K-12. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Ngayong umaga ay pagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa mga learning sa ilalim ng K-12 program. Dahil natalakay na natin ang mother tongue, Filipino, English, Science, Math at Araling Panlipunan, ibabahagi naman namin sa inyo ang mga kailangan niyong malaman tungkol sa edukasyon sa pagpapakatao o ESP. Wow, powers ba yun, Lulu? Ayon sa curriculum guide ng DepEd para sa ESP, layunin ng subject na ito na linangin ang wastong pag-uugali ng mga mag-aaral at tulungan silang matagpuan ang kabuluhan ng kanilang buhay. Papamalas ang tamang ugali kung taglay ng mga estudyante ang 5 pangunahing kakayahan sa pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya at pagkilos. Sa pag-unawa, Lulu, mahalagang maipamalas na mag-aaral ang kakayahan niyang maunawaan ang nangyayari sa kanyang buhay. May naiisip ka bang halimbawa, Lulu? Meron, JC. Pinagalitan ako ni nanay dahil hindi ko sinunod ang paalala niya na huwag magpuyat sa gabi para magising ng maaga at hindi malit sa pagpasok sa paaralan. Kaya dapat ugaliing matulog sa tamang oras. Sa pagninilay naman, natututo ang mga estudyante na mag-ukol ng panahon sa maingat at malalim na pag-iisip sa mga sitwasyong naoobserbahan. Halimbawa, kapag nakakarinig ako ng mga balita tungkol sa bullying o pang-aapi, naiisip ko na hindi ito tama at hindi ko dapat gawin ito sa aking kapwa dahil nagkakaroon ng hindi magandang psychological effect ang bullying sa biktima. Tama ka, Lulu, at sa ilalim ng Anti-Bullying Act of 2013, may kaukulang parusa na rin sa mga estudyanteng mambubuli ng kanilang mga kapwa mag-aaral. Samantala sa pagsangguni naman, natututong humingi ng payo o gabay ang mga mag-aaral sa taong may higit na kaalaman o kasanayan sa mabuting pamumuhay. Halimbawa, para malaman ko ang kurso sa kolehiyo na tamang kuhain at akma para sa aking mga kakayahan, dudulog ako sa isang career guidance counselor para humingi ng payo. Tamang-tama ang impormasyon na yan, Lulu, lalo na sa mga mag-aaral na papasok na sa kolehiyo. Samantala sa pagpapasya, natututong bumuo ng sarili at paninindigan ang mga estudyante. Halimbawa, naniniwala ako na ang edukasyon ay para sa lahat at sa tulong ng K-12 program, naniniwala akong mabibigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga batang nais mag-aral. Ang huling kakayahan na dapat taglay naman ng mga mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao ay pagkilos, kung saan naisa sa buhay ng estudyante ang mga kabutihang asal na natututunan nila sa paaralan. Tulad na lang ng paggalang sa mga nakatatanda sa pamamagitan ng pagsasabi ng po at opo, pagmamano at pag-alalay sa kanila sa pagtawid sa kalsada. Tunay ngang mahalaga ang edukasyon sa pagpapakatao dahil hinuhubog nito ang kabutihang asal ng mga mag-aaral. Samantala, para balikan ang aming past episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam! Maraming salamat Lulu, Lapis at JC Tejano. Parang GMRC yung pinag-usapan. Values, di ba? Mga values.